So yan siya, ganyan siya mga kaboji. Okay. Okay. No, ayos na. Okay mga kaboji, so ito na po ang tamang oras o tamang araw na ating pong ikakabit itong U-Green suction. Yep. Ito, nakakita ko lang sa inyo kung paano natin siya ikakabit at saan siya magandang ikabit. Okay, yan. Okay, so ayusin lang natin yung ating pangalan nito, phone holder, para makita nyo kung paano natin siya pag-iisipang at saan siya magandang ikabit. Okay, okay mga kaboji, ito subukan natin muna dito sa unahan. Tingnan natin. So ito na si U-Green, no? Testing natin kung anong mas saan niya. Mga bra, dapat pag nilagay niya to, dapat punasan niya muna, no? Yan. So kalasin muna natin. Actually ito kasi design to na ganyan, pag ganyan. Kasi kung dito mo na may ilalagay, so hindi mo may press yung kung pag ganito naman, pag ganyan naman lalagay mo mga kaboji, pwede rin naman. So gagawin mo lang, lalagay mo na yung phone sa harapan. So walang way, masyado kasi malaki yung pinakaano niya, silicone niya. Ayun, dito naman yung obra rito, tapos dito yung phone mo, no? Wala akong maisip mga kaboji. Pwede rin dito kasi na makalayo. Yun lang. So pwede rin dito, masyado rin malayo. Wala dito. Okay, so tingnan natin para makita nyo yung kabuuan ng aking dashboard. Ito kasi pwede rin naman design to dito, gaganon mo. Kaso nga lang hindi siya makakabit kasi dito kasi dito yung dulo. Yan mga kaboji, ganyan. So kailangan yung baliktarin ito. So naisip ko kasi dati, naisip ko sana siya dito siya ilagay. Ayan. Pero parang ang layo, andito nakaharang to pag ikaw nag-drive, no? Ayan, nakaharang to. Ayan. Kasi pwede mo itong baliktarin. Binalik mo yung ganun mo lang, okay na, diba? Pero parang mas okay siya kasi madali mo siyang magamit, no? Maganda pa rin talaga ang bilhin mo is yung telescopic na adjust mo pwede umaba. Kasi itong design kasi nito pang dashboard so problema hindi ko na alam kung saan siya pwede maiging ikabit. Ito naman yung naiisip kong isa ba dito, so nga lang sa sobrang laki ng suction niyan, so hindi mo gagawa, hindi mo rin pwede itapon dito sa sa ito nakatira dito kasi may singawan dyan, matatanggal. So dapat kasi ewan ko, hindi ko rin alam kung paano natin to isa-suction mga kaboji. Wala akong makita, mukhang masasayang aking binili. Hindi rin pwede dito. Yun lang mga kaboji. Dito sana problema, maliit yung part. Ito yung pinaka best part niyan. So ito pwede may ganon. Yan o. Tapos dito mo ilalagay yung phone mo. Yan. Ganda na mag-phone. Dito naman kaharang naman sa sasakyan mo, di ba? Visibility. Mukhang mga kaboji, mukhang hindi ko siya magagamit. Ay my goodness, bebenta ko na lang siguro to. No! God, please, no! No! Saan ganda pa naman, ang damang tibay siguro ang the only way dito na nga lang siguro, tapos dito total sa taas naman tayo nagpo-phone, di ba? Dito ka na siya lalagay sa harapan. Ito na lang mga kaboji ang naiisip ko. Nice.
Babaliktarin ko to. Ito, iikot ko siyang ganon. Dito ko siya ikakabit. Yan, dito. Yan, pag ganyan. Tapos ito nakabibang ganon. Yan, dito na, sa harapan mismo. Hindi naman siguro sa gabal to, kundi dito yung pinaka phone mo. Yan, parang ganyan. Nandito yung phone mo. Dito. At least malapit ka magta-type ko sa kalo, diba? Yan na lang yan ang tangi kong naiisip. Kasi walang choice. Yun nga na talagang nakapermis na naman yan. Yan, pwede rin ganyan. Dito lang yung pero ito dapat nakabaliktad para yung phone nakalagay dyan. Magnet naman to. So yun lang. Yan ang naisip natin. So kailangan natin linisin na. And then baliktarin natin to. Yung screw. Mga kabodji, hindi natin alam kung ang idea natin is mag-work. Pero subukan natin. Ito nga pala yung screw, no? Pwede mo kasi itong palitan dito. Tanong lang kung yan, tapos baliktarin natin to. Parang hindi yata obra yung ganun may kasi may gear. Nako, mukhang di obra mga 4G. Testingin, maraming mawawala. Yan. Ayan natin. Okay, so ganyan lang siya mga kabody. Ito lang pala. Okay din pala. Okay, so ang plano natin, ito na. Yan. Gagana natin dito. Di ba? Ayos ba mga kabody? Tapos yung malagay yung mismong magnet ayos ba? Ayan lang, naisip ko medyo magandang paraan. Okay. Wala na kang ibang maisip dito kasi pag dito, pwede rin dito. So parang sa gabal siya. Sa bising sa vision, sa visibility. Kasi pag nilagay mo yung phone dito, hindi mo nakikita yung banda doon. Sa akin, parang yun lang ang nakikita kong way na para magamit natin to. Ayan, madaming way. Ayan, ganyan. Pwede ganyan. Diba? Tapos dito yung pinakadulo. Kapit na nga natin para hindi tayo mahirapan. Ayan, diba? Okay, that's yung green. Lagay mo lang ganyan, no? Ganyan siya. Diba? Dito mo lalagay yung phone. So nakaharang sa mukha mo. So para sa akin siguro ang the best way, kasi tumatagal na tayo dito sa ating bisyo ating ito kasi kaya ayoko sana ilagay sa windshield kasi dun sa mga nakaraang nagamit kong suction, pag naiinitan ang hirap pong kalasin. Actually dapat di mo naman kinakalasa talaga pero habang tumatagal kasi ito parang lumuluwag din, nasisira. So wala tayong other way kundi yan. Okay. So yan. So liligay lang natin dyan. Siguro dito na lang. Wala na akong maisip. Ito na siguro yung best part. Best kasi dito naman ang phone. So hindi naman siguro halos makikita yun. Pwede ganyan na lang yan Ayan diba? Pwede ganyan. So yan lang. Wala na akong ibang way. Dito na lang lalagay yung phone. Siguro yan. Okay. So ngayon idikit na natin mga kabody. So meron tayong tissue. Lagyan natin ng alcohol kasi para at least matibay. Yung paglalagyan mo kailangan linisin mo para maganda ang dikit. Nakita nyo yung bakat pa nung ko nandoon pa. Okay mga kabody, yan na. Ito ang final natin. So tatanggalin na natin ito, i-peel off na natin to. So hindi pa naman natin ito gagamitin kasi sabi dito, di ba? Sundan natin to, leave it for 4 hours. Do not pull up suction cap to peel off, no? Actually binili ko, kala ko kasi mas maganda sa dashboard talaga. So wala, sinubukan ko na kung ano pang pwedeng wala akong mapapaglagyan sa dashboard. Nakaganyan dito. Naisip ko kung dito parang hindi ko alam kung didikit kasi siya rito na nakaganon dito. Tapos pwede mo itagilid lang tong konti yung yung pinaka magnet yan, nakaganyan. Iniisip ko yan. Ito yan, parang ganyan. Iniisip ko yung ganito mga kabodji.
No! God, please, no! Para hindi sa gabal din sa salamin. Hindi ko lang alam kung mag-work to rito sa may dashboard. Diba? Kasi pa 20 oh. Baka matanggal din pagdating ng panahon pag tumagal. So yan lang naman ang ang isa pang way. Pwede sana siya dyan. So far, dahil ang oras at mamamalingki tayo, ang nasa isip ko is dito na lang. Okay? So yan, tatanggalin na natin mga kabodje. Alisin ko na yung pilot nya. What? Tapos ipilot nya. Alisin ko na yung ang dikit. At ilalagay na natin ito ng ganito. Iya. Dikit yun na ng ganyan. Okay, so yan, matibay na yan, nakakabit na. Okay, tapos ito, sikipan nyo lang. Siyempre, kung okay na sa inyo yung ganyang sukat, yan, kung okay na sa inyo, lock nyo na. Okay, so wala na akong ibang way mga kaboji, so yan lang. So, dito ko lalagay itong pinaka-lock. So, siyempre, pag nalock mo yan, okay, matibay na siya, di ba? So, yan na siya. Okay, no? Ayan. Ayan na mga kaboji, yan lang siya. Diba? Kung gusto mong tanggalin, ganyan, no? Diba? Kita natin si Mrs. Okay? Yan lang. Ayos ba? That's madali habang nagdadrive ka. At least hindi halos naman sa gabal kasi ito matatamaan mo rin naman to. Nakikita din naman siya kaya para sa akin okay na siya. No? Alagay mo lang ganyan, no? Okay, ganyan lang. Okay? So yung mga boardji, so dito na siguro aking i-end tong natin. So obserba natin kung matatanggal, no? Mapakita ko sa kanyo. Pero ngayon, sa ngayon, hindi ko muna siya ilalagay. Galanda, stick mo kasi siya ng, sabi 4 hours daw no? So bago natin lagyan ng bigat. Actually, tingin ko hindi naman kasi siguro yung 4 hours na yun para lang dito sa dashboard. Kasi itong dashboard natin medyo rough yung texture, no? Yan, kaya kailangan siguro patagalin niya para kapit na kapit. Kasi sa salamin walang problema. Pagka-sanction niya matibay na yan. So kaya pwede na rin natin yung gamitin. Hindi naman ito hindi na ito magloloko ng hindi na matatanggal yung pinakaanan nito. So yan, ganun lang. Tapos igipa mo siyempre to para hindi gumalaw-galaw, no? Kung anong space mo. So yan siya, ganyan siya mga kaboji. Okay? Okay? No, ayos na. Kasi parang mas maalwan ko dito kung dito ko pa kasi masyado malayo. Kahit dito sa kabila wala tayong pwedeng paglagyan kasi dito masyado na siya malayo, no? Although design siya para sa dashboard, kaso sa type ng ating sasakyan hindi siya pwede. Okay? Kahit dito. So for now, dito na lang muna natin siya kakabit. Yan. So, parang maganda naman para sa akin Actually, hindi naman siya nabablock sa pagdadrive mo kasi parang nakaharang lang din tong na to. So nadagdag lang siya ng konti. So konting-konti lang din. So pag nag-drive ka para diretso, dandahan ka na lang, no? So yan siya, ganyan. So sa mga bumili ng Ugreen dyan, ito po yung nagustuhan kong nagusto kong setup, no? Sa aking phone holder. Okay? So ganyan lang. Okay, dito na magtatapos tong bilag natin. Ito ay continuation lang po ng ating unang unboxing at ating review. Kaso nga hindi natin sa kasamang bagay natapos natin ngayon lang. So ito idudugtong na lang natin. Parang part 2 na lang to mga kaboji. So mga kaboji, huwag po kayo makakalimut na mag-subscribe sa akin channel. Paki-like and share para po meron kayong para mano-notify kayo pag click niyo yung bell button. Meron tayong every time na meron tayong ginagawa mga videos na kagaya nito. Hindi man to napakahalaga pero para sa akin mahalaga to. Akin pa rin po binibideo para doon sa mga iba ay magkaroon ng idea kung anong magandang way. So para sa akin okay siya. Okay? Ganyan po gusto ko. So obserba natin kung babagsak at kung mag-i-stay siya ganyan. So yun lang. Maraming salamat. Paalam. Okay mga kaboji, mga kaboji, mag-update lang tayo Ito na po yung 1 week natin, dito tayo tapat po sa dito ngayon tayo sa Lubak na road at papakita ko sa inyo kung gaano katibay itong Ugreen dashboard mount. Yan biyadaan ko sa Lubak. Nakita nyo po ganyan lang po siya pansin nyo diba? Di siya halos magalaw, napakaganda.
1 week na yan, hindi pa natanggal. Usually naman, just sa mga windshield, di naman yung agad natatanggal. Ito, isa pang lupak. Dadaan natin, sasakripisyo natin ang ating gulong para malaman nyo lang kung maayos siya. Tulad ito. Pansin nyo ha? Yan. O ha? O ha? Pansin nyo ha? Ha? Galing na ba? O ha? O. So yan, napaka ano nga po niya. Nakita nyo ha? Parang hindi man lang gumagalaw. Napaka stable po. Napakaganda. So yan ang U-Green. So ganyan ang ginawa ko. Bari nakabaliktad dyan. Tinanggal ko yung tornilyo. Pinaliktad ko kasi nga pa-design siya para sa dashboard. Kaya so hindi obra dito. Kaya nilipat ko sa windshield. So ganyan na naging ayos ko. Tsaka hindi naman siya sa gabal kasi kung titingin ka rito sa side na to is makikita nyo to itong makakaharap. Doon ko siya parang tinapat. So para okay naman. Nag-drive na ako ng hanggang Las Piñas. So wala naman siyang naging problema sa akin pang paningin papunta sa BCBCT. Papunta dun sa dinadaanan. So para okay naman ito mga kaborgi. So yan lang po ang ating update. So huwag po kayo makakalimot na mag-subscribe sa ang channel. Paki-like and share at paki-click na rin po yung bell button para manonotify kayo every time na meron tayong ginagawang video. So maraming salamat U-Green. Napakagaling ng gawa nyo. Ito at napakatibay. Para sa akin ito yung gusto kong ayos. Depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay, no? So kayo, bilhin na lang kayo. Ilalagay ko na lang sa description below yung link kung saan ko siya binili. Maraming salamat. Paalam.